monitoring sa kanila. Sa gabi ko pinamomonitor yung aking mga sisiw. Maliban sa umaga, bago magpakain, sa umaga, bago malis yung tao, titingnan yung mga ipot, and then sa gabi, inuupigan ko yung aking tao na pumasyal sa loob ng range area para pakinggan kung mayroong mga humat nag-aalak. Sa gabi mo lang kasi maririnig yan eh. So parang timano, kinaumagahan, kung dumadang. So yun po ang sistema na ginagawa ko sa range area. Kompleto na ng bakuna bago makarating sa range area. Kaya yung casualties halos konti na lang. Kung sa 100, baka mayroon pang madisgrasya dyan, baka mga 3 hanggang 5 piraso. Pero sa pagkakasakit, dahil lagi mo siyang namomonitor, importante naman talaga yung... Bali po yung tatanong ko yung tungkol po sa meeting po ng dalawang bloodline. Halimbawa po, yung broodcock ko is Hutch po siya. Tapos yung inahin ko ay roundhead. So pag pinag-asawa po silang dalawa, ang magiging lahi po ng mga anak nila ay two-way cross na Hutch roundhead, di po ba? Yes. Pero kung mapapansin mo, kung ang broodcock mo ay green-legged, ang babae mo ay white-legged o yellow-legged, parehong straight blood. Pansinin mo, automatic yan ang anak na babae, green-legged. Ang anak na lalaki, yellow-legged or white-legged. Parehong straight blood ang pinag-uusapan, ha? Okay. Sige, sir. Ngayon po, yung bloodline po ng babae saka yung mga lalaking anak, parehas po, hap-hap po sa ang ano nila. Yung dugo, sa tingin mo? Hap-hap. Sa tingin ko, hap-hap. Parehas naman sila eh. Kung baga sa ano, parang kaya tinatawag na okay. May isang dali. Sir, isang timpla lang eh. Di ba? Isang broodcock, isang babae. So, ang labas noon, yung anak nila ng offsprings na lalaki, half and half yun. Ang babae, half and half din yun sa broodcock at saka pullets or broodhen. Ang pagkakaiba lang doon is because they are straight breed, ang pagkakaiba lang doon is kulay and traits. Kulay at ugali ng bawat babae o lalaki na offspring. Okay, so sa madaling sabi, sir, half-half yun. Half round head, half Hutch. Okay. Bali po, gusto ko lang kunin yung opinion nyo dun sa isang sinabi ng isang sabong personality din, na pag pumili daw siya ng babae, hindi niya na tinatanong kung ano ang nanay. Tinatanong niya lang kung ano yung tatay dahil ang sabi niya, wala daw dugo na nakuha ang babae doon sa nanay. Kaya so, yun po yung gusto ko lang kunin yung opinion niya tungkol dyan. Hindi pwede, sir. Hindi pwedeng walang mamanahin. Half-half yan. Kaya nga tinatawag na nagkakaroon tayo ng crossbreeding, di ba? So, ibig sabihin, anong purpose natin ng pag-crossbreed? Either gumawa ng battle cross. Halimbawa, pag krinos mo yan, gagawa ka ng battle cross, di ba? Anong katangian nitong isang linyadang ito? Anong katangian nitong isang linyada na ito? Gusto natin ipag-cross sila para yung kanilang style o fighting style ay magsama. Tama? Halimbawa, itong Hutch, power and tawag dito, matapang. Hindi bumibitaw sa laban. Si roundhead naman, matalino at angat. Tama? Di ba? Doon pa lang sa sistemang iyon, bakit mo sila pinagsasama? Ibig sabihin, both side may dugo. Pinagsamay mo yung dalawang dugo, kalahati ni roundhead, kalahati ni Hutch. Para ang purpose mo, yung katangian nito at katangian nito ay magsama para pagdating sa labanan, eksakto. Tama. Tama ba, sir? Tanong?